Balang araw, ang lalaking ito na itinuring kong mundo ay luluhod sa paanan ko. Duguan ang dangal at luluhan ang pagsisisi. Titingnan ko ang asawang mapagtaksil at ang babaeng tumuring sa akin na kaibigan habang unti-unting gumuho ang kanilang hiram na kaharian. May isang dokumentong nakatago sa aking bag, isang lihim na magiging mitsa ng kanilang katapusan. Ngunit sa ngayon, hahayaan ko muna silang magdiwang sa gitna ng kanilang kasinungalingan. Ngunit bago ang tamis ng paghihigante, kailangan ko munang lasapin ang pait ng katotohanan. Konting tiis na lang, Bobby. Kapag nakuha ko na ang pirma ng bubong babaeng yan, wala na tayong problema. Mapupunta na sa atin ang lahat at sa wakas, mapapalayas ko na siya sa buhay ko. Tumigil ang mundo ko sa tapat ng pintuan ng aming silid. Ang boses na iyon, ang boses ni Nestor na punong-puno ng paglalambing, ay hindi para sa akin. Ang mga salitang bobo at pabigat ay tumarak sa aking dibdib na mas masakit pa sa anumang patalim. Hawak ko ang tray ng merienda, ang paborito niyang kape na tinitimpla ko ng may pagmamahal bawat hapon. Ramdam ko ang bigat ng 8 buwang sanggol sa aking sinapupunan. Tila maging siya ay nagprotesta sa narinig na kataksilan ng kanyang ama. Siguraduhin mo lang, Nestor, ayoko nang magpanggap na best friend ng asawa mo. Nakakasuka ang pagmumukha niyang palaging mukhang kawawa. Sagot ng isang babae, si Rosella. Ang babaeng pinatira ko sa ilalim ng aming bubong nang sabihin niyang wala siyang matuluyan. Ang babaeng hiningan ko ng payo tungkol sa aking pagbubuntis. Huminga ako ng malalim. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, ang init ng pagmamahal na 6 na taon kong iningatan ay biglang nagmalamig. Naging kasing tigas ng yelo. Hindi ako ang babaeng iiyak at magmamakaawa. Ako si Liwaila de Amador, at kahit nakatago ako sa pangalang Laya, ang dugong nananalaytay sa akin ay dugo ng isang pinuno. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nagulat ang dalawa. Mabilis na lumayo si Rosella mula sa pagkakasandal sa balikat ni Nestor. Ngunit ang aking asawa, sa halip na mahiya, ay agad na nagsuot ng kanyang maskara ng pag-aalala. Laya, bakit ka nagdadala niyan? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka lang, baka mapano ang bata, sabi ni Nestor habang mabilis na lumalapit upang kunin ang tray. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, walang emosyon. Ayaw mo ba ng kape, Nestor? O baka mas gusto mo ang matamis na timpla ni Rosella? Bahagyang natigilan si Nestor, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ano bang sinasabi mo? Masyado ka lang sigurong pagod dahil sa bagyo. Oh, eto nga pala. Buti at nandito ka na. I need you to sign this real estate document. Ito yung kailangan para sa expansion ng company natin sa Quezon City. Kailangang maipasa ito bago lumakas ang ulan at magsara ang mga opisina. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa mesa. Alam ko ang dokumentong ito. Hindi ito para sa expansion. Ito ay isang waiver, isang dokumentong nagsasabing isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa anumang ari-arian namin at inaako ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya. Gusto niya akong iwanang pulubi habang siya ay nagpapakasasa sa pera ng aking pamilya na palihim kong itinutulong sa kanya. Now na ba talaga? Nestor, ang lakas na ng hangin sa labas. Mahinahon kong tanong habang tinitingnan ang balitang nagbabala tungkol sa papalapit na super typhoon. Yes, babe. It's urgent. Para sa future natin ito ni Hiraya. Dagdag pa ni Rosella. Ang tinig ay puno ng pekeng malasakit. Kinuha ko ang panulat. Ramdam ko ang kanilang mga titig na parang mga buwayang naghihintay ng biktima. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang isa ko pang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko, ang mga alahas na ibinenta ko para bayaran ang utang niya. Ang pangungutya ng kanyang ina na tiniis ko. Ang mga gabing nagpuyat ako para ayusin ang accounting ng kumpanya niya. Lahat ng iyon ay nauwi sa panlilinlang na ito. Hindi ko pinirmahan ang orihinal na dokumento. Sa bilis ng aking mga kamay na sinanay sa mundo ng negosyo bago ako nagtago. Palihim kong ipinalit ang isang papel na kanina ko pa inihanda isang kasunduan na naglalatag ng lahat ng kanyang mga ilegal na transaksyon na ako mismo ang nakatuklas. Ayan, tapos na, sabi ko nang may tipid ng ngiti. Iniabot ko sa kanya ang papel.
Good, magpahinga ka na sa loob. I'll just go out to drop this off. Mabilis na sabi ni Nestor. Hindi man lang binasa ang nilalaman dahil sa sobrang kumpiyansa na nauto niya ako. Pagkaalis niya, naiwan kami ni Rosella sa silid. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang presensya ay parang lason na kumakalat sa hangin. Alam mo, Laya, masyado kang mabait. Minsan, ang pagiging masyadong mabait ay katumbas na ng pagiging tanga. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Salamat sa paalala, Rosella. Tama ka. At ngayong gabi, tapos na ang panahon ng pagiging tanga ko. Napakunot ang noo niya, ngunit hindi ko na siya hinayaang makapagsalita pa. Lumabas ako ng silid at dumiretso sa aking munting cabinet. Kinuha ko ang aking lumang cellphone na matagal ko nang hindi ginagamit. Binuksan ko ito at hinanap ang isang numero na 6 na taon kong hindi tinawagan. Habang ang hangin sa labas ay nagsisimulang humagupit sa mga bintana at ang langit ay nagdidilim sa galit ng kalikasan, narinig ko ang mahabang ring sa kabilang linya. Hello, attorney. Leandro Rivas speaking. Sagot ng isang pamilyar at baritonong boses. Leandro, bulong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa siwang ng pinto. Patay na si Laya Amador. Panahon na para bumalik ang babaeng kinalimutan ninyo. Senyorita Liwaila, bakas ang gulat at kaba sa boses ng abogado. Nasaan kayo? Susunduin namin kayo? Wag muna. Hahayaan ko muna silang itapon ako sa gitna ng bagyo. Dahil doon magsisimula ang kanilang impyerno. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong sa loob ng ilang oras, malalaman ni Nestor na ang pinirmahan niya ay hindi ang aking pagsuko, kundi ang kanyang sariling hatol. Ngunit bago iyon, alam kong gagawa sila ng marahas na hakbang. At handa na ako. Lumingon ako sa labas. Ang mga puno ay sumasayaw sa bagsik ng hangin. Ang bagyo ay narito na. Ngunit hindi nila alam na ako ang tunay na unos na sisira sa kanilang mga buhay. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit kong ikinukulong sa ilalim ng aking balat. Ang aming maliit na sala na dati ay itinuturing kong kanlungan, ay biglang sumikip nang dumating ang 2 babaeng itinuring kong pamilya. Ngunit naging mga linta sa aking buhay. Ang malakas na pagbukas ng pinto ay nagdala ng malamig na hangin at ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na hindi naman angkop sa kanilang katayuan. Pumasok si Doña Salvacion, ang aking biyenan, habang payabang na ipinapagpag ang kanyang basang payong sa loob mismo ng bahay. Kasunod niya ang aking hipag na si Minda, na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin ng may pandidiri sa aming sahig. Laya, nasaan ang tsa ako? Ang lamig-lamig sa labas. Wala ka man lang bang pakialam sa biyenan mo? Ang boses ni Doña Salvacion ay pumailan lang. Puno ng autoridad na tila ba isa siyang reyna sa loob ng isang palasyo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kusina. Hawak ang aking likuran dahil sa bigat ng aking tiyan. Nagtimpla ako ng tsaa at inihain ito sa kanya. Sa loob ng 6 na taon, ito ang naging buhay ko, ang maging alila sa mga taong ang tanging ambag sa buhay ko ay ang pag-ubos ng aking pasensya at pera. Ito na po, Mama. Mainit pa iyan, mahinahon kong sabi. Kinuha niya ang tasa, pero bago pa man ito sumayad sa kanyang labi, ay agad niya itong ibinalik sa mesa ng may lakas, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa aking kamay. Napakawalang kwenta mo talagang babae ka, masyadong matamis. Alam mo namang kailangan kong mag-ingat sa asukal. Sinasadya mo ba itong gawin para mamatay na ako? Pasensya na po, Mama. Babaguhin ko na lang, sagot ko. Wala akong balak makipagtalo. Pinapanood ko lang sila. Inoobserbahan ko ang bawat galaw ng kanilang mga labi na puno ng lason. Hayaan mo na iyan, Ma, singit ni Minda, habang binubuksan ang aking refrigerator at kumukuha ng pagkain nang walang paalam. Wala talagang modo iyang si Laya. Hindi ko nga alam kung anong nakita ni Kuya Nestor sa kanya. Isang babaeng walang pamilya, walang pinagmulan, at walang dalang yaman sa kasal. Kung hindi dahil sa kabutihan ng loob ni Kuya, baka nasa kalsada ka pa rin hanggang ngayon. You should be grateful, Hicha. Dagdag ni Salvacion, habang hinihimas ang kanyang mga daliri na puno ng mga alahas, na ako ang bumili,
gamit ang aking ipon noong nakaraang anibersaryo nila. Ang isang tulad mo ay pinulot lang namin sa putik. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa pamilya Villarreal ang bawat putil ng kanin na isinusubo mo. Gusto kong tumawa ng malakas. Gusto kong isampal sa kanila ang katotohanan na ang kumpanya ni Nestor ay nabubuhay dahil sa perang palihim kong ipinapasok mula sa Talaverde. Gusto kong sabihin sa kanila na ang bahay na tinitirhan nila sa probinsya ay binayaran ko mula sa sarili kong bulsa. Pero nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ko ang magiging hukay nila. Nga pala, Laya! Biglang nagbago ang tono ni Minda. Naging matalim at puno ng akusasyon. Nawawala ang 20,000 piso sa drawer ng tindahan ko kagabi. Ikaw lang naman ang huling pumasok doon bago tayo magsara. Diba, napatigil ako sa pagpunas ng mesa. Minda, alam mong hindi ko gagawin yon. At bakit ko naman kukunin ang pera mo kung ako naman ang nagbibigay sa iyo ng puhunan buwan-buwan? Aba ma, tingnan mo ito. Sumasagot na ang magnanakaw, sigaw ni Minda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na pilit niyang ginagawa. Ang kapal ng mukha mong manumbat. Ang pera na ibinibigay mo ay galing sa pawis ni Kuya Nestor. At ngayon, nananakawan mo pa kami. Siguro ay nag-iipon ka para sa lalaki mo, no? Tama na iyan, ang malakas na bampilyo ni Doña Salvacion sa mesa ay nagpatahimik sa paligid. Tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang taong walang pinag-aralan ay laging babalik sa pagiging kriminal. Hindi ko hahayaang manatili sa pamilyang ito ang isang magnanakaw. Kapag nalaman ito ni Nestor, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa labas ng bahay na ito mapupunta, kundi sa kulungan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Rosela. Basang-basa siya ng ulan, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi na nagpataas ng balahibo ko. Hawak niya ang kanyang cellphone at isang makapal na sobre. Nestor, buti at dumating ka na rin. Sabi ni Rosela sa aking asawa na kasunod lang pala niya sa pinto. Tumingin si Nestor sa akin. Pagkatapos ay sa kanyang ina at kapatid. Anong nangyayari dito? Kuya, itong asawa mo? Nagnanakaw sa tindahan ko at hindi lang iyon. Mabilis na lumapit si Rosela kay Nestor at iniabot ang sobre. Ito ang dahilan kung bakit siya nagnanakaw. May itinatago siyang lihim sa iyo, Nestor. Tingnan mo ang mga litratong ito. Kinuha ni Nestor ang sobre at inilabas ang mga litrato. Doon ko nakita ang mga kuha ng isang babaeng kamukha ko na may kasamang ibang lalaki sa isang hotel. Alam kong peke ang mga iyon. Alam kong edited ang bawat anggulo. Pero nakita ko ang unti-unting pagdidilim ng mukha ni Nestor. Laya. Ano ito? Ang boses ni Nestor ay gumaralgal sa galit. Isang galit na tila ba kanina pa niya hinihintay na sumabog. Nestor, alam mong hindi ako iyan. Kasama niyo ako sa bahay sa mga araw na iyan. Mahinahon kong sagot. Bagamat ang loob ko ay kumukulo na. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Doña Salvacion. Kaya pala ang lakas ng loob mong sumagot-sagot dahil may iba ka nang matatakbuhan, Nestor. Anak, huwag mong hayaang bastusin ng babaeng ito ang dangal ng ating pamilya. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Nestor. Naghihintay kung may matitira pa bang kahit katiting na tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay ang pagkakataong matagal na niyang hinahanap, ang pagkakataong itapon ako, nang may rason para makuha niya ang lahat. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ang isusukli mo sa akin. Sabi ni Nestor nang may pait na sadyang pilit. Inalagaan kita, binigyan ng pangalan, pero lason lang pala ang ibabalik mo sa amin. Nestor, makinig ka. Tumahimik ka. Ang malakas na sigaw ni Nestor ay nagpatigil sa akin. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang lahat ng ito. Lumingon si Nestor kay Rosela at tumango. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang lason na kanilang itinanim ay handa na para pumatay. Ngunit hindi nila alam. Bago pa man nila ako mailabas sa bahay na ito, ay nauna ko nang nailok ang bawat pintuan ng kanilang kinabukasan. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan, ito ang tunog ng isang taong dahan-dahang bumubunot ng espada mula sa kaluban, habang nagkakagulo sila sa sala, habang nagtatawanan sina Rosela at Minda sa aking pagbagsak.
Nanatili akong nakakulong sa madilim na sulok ng aming kusina. Ang tanging liwanag na tumatama sa aking mukha ay ang asul na sinag mula sa aking lihim na cellphone. Wala na ang mga luha. Ang bawat patak na lumabas sa aking mga mata kanina ay naging lason na nagpatigas sa aking paninindigan. Sa screen ng aking telepono, bumungad ang isang mensahe mula kay Attorney Leandro. Senyorita, kumpirmado, si Aurelio de Amador ang nasa likod ng mga huling transaksyon ni Nestor. Hindi lang proyekto ang gusto nila. Gusto nilang mawala ka sa eksena bago ang anunsyo ng inheritance sa susunod na buwan. Mag-ingat ka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Aurelio, ang pinsan kong hindi makatanggap na sa akin ipinamana ni Papa ang korona. At si Nestor, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay naging aso na kumakain sa palad ng aking kaaway. Napakagandang pagkakaayos, napakalinis ng kanilang plano, ngunit mas malinis ang sa akin. Narinig ko ang papalapit na mga hakbang. Mabilis kong itinago ang telepono sa ilalim ng aking malapad na damit pambahay. Pumasok si Nestor. Hindi na ang asawang malambing, kundi isang estrangherong puno ng puot at kasakiman. Bakit ka pa nandito? Mag-impake ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito bukas. Malamig niyang sabi habang kumuha ng tubig sa dispenser. Nestor, 8 buwan na ang dinadala ko. Saan mo ako gustong pumunta sa gitna ng ganitong panahon? Tanong ko. Ang boses ko ay kontrolado. Walang panginginig. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Wala akong pakialam. Siguro ay doon ka pumunta sa lalaki mo at huwag mong asahan na makakakuha ka ng kahit isang singko sa kumpanya. Pinirmahan mo na ang mga dokumento. Ikaw ang may utang sa akin, Laya. Ikaw ang nagnakaw sa dangal ko. Tumalikod siya at lumabas. Iniwan ako sa gitna ng kadiliman. Kung alam mo lang, Nestor, kung alam mo lang kung sino ang tunay na may-ari ng bawat hininga ng kumpanya mo, dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Hindi ako nag-impake ng maraming damit. Ang kinuha ko lang ay ang isang maliit na box na nakatago sa ilalim ng sahig ng aming cabinet, isang box na naglalaman ng aking tunay na passport, ang huling locket na ibinigay ni Mama, at ang hard drive na naglalaman ng bawat ebidensya ng pagnanakaw ni Nestor sa pondo ng Tala Verde. Ito ang aking armas. Habang naglalakad ako pabalik sa kama, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa aking sinapupunan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Konting tiis na lang. Hiraya, malapit na tayong makauwi sa tunay nating tahanan. Bulong ko sa aking sarili. Humiga ako ngunit hindi ako natulog. Pinakinggan ko ang ingay ng bagyo sa labas at ang bulungan sa kabilang silid. Ang dingding ng bahay na ito ay manipis. Kasing nipis ng katapatan ng mga taong nakatira dito. Sigurado ka ba, Nestor, baka magduda ang mga pulis kung palalayasin mo siya sa gitna ng signal number 3? Narinig kong tanong ni Rosella. Ang boses niya ay malapit sa pinto ng aking silid. Iyon nga ang plano, sagot ni Nestor. At narinig ko ang tunog ng pagtagis ng kanyang mga ngipin. Aurelio wants her gone. Kapag napunta siya sa kalsada sa ganitong panahon, kahit ano ay pwedeng mangyari. Isang aksidente, isang pagkadulas. Sino ang magdududa? Sasabihin natin na umalis siya dahil sa hiya matapos nating mahuli ang kanyang pangangaliwa. At ang bata, tanong ni Minda, na tila sumali na rin sa usapan. Ang bata, hindi ko anak yan. Di ba iyon ang ilalagay natin sa statement? Walang Amador o Villarreal na lalabas sa birth certificate na yan. Sagot ni Nestor nang may halong tawa. Nanigas ang buo kong katawan. Hindi lang pala pagpapalayas ang balak nila. Gusto nila kaming mawala ng tuluyan ni Hiraya upang wala nang maging hadlang sa kanilang pag-angkin sa Talaverde. Ang bawat salita nila ay parang mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa bawat pako, mas tumitibay ang aking determinasyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi sa mundong ito. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin, maputla, pagod. Ngunit ang mga mata ay nagniningas sa apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Hindi nila alam na ang gabing pinili nilang itapon
Ako ay ang gabiring pinili ko para tapusin ang lahat. Bukas. Sa anunsyo ng malaking proyekto ng Talaverde, hindi lang selyo ng kumpanya ang makikita nila. Makikita nila ang muling pagkabuhay ng babaeng akala nila ay napatay na nila ng paulit-ulit. Hihintayin ko ang anunsyo. Hihintayin ko ang sandaling akala nila ay hawak na nila ang mundo at doon, sa rurok ng kanilang tagumpay, hihilahin ko ang bawat sinulid hanggang sa gumuho ang lahat sa kanilang ulunan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa huling mensahe ni Leandro, binanggit niya na may isang tao pang kasabot si Aurelio sa loob mismo ng Board of Directors. Isang taong hindi ko inaasahan. Narinig ko ang muling pagbukas ng pinto ni Nestor sa kabilang kwarto. Handa na ang sasakyan ni Rosella. Minda, ihanda mo ang kamera mo. Gusto kong makuhanan ang bawat sandali ng pag-alis ng magnanakaw na ito. This will be the perfect evidence para sa social media. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Oras na, ang huling yugto ng kanilang kasinungalingan ay magsisimula na. At ang kaisa-isang bagay na hindi nila inaasahan ay ang katotohanang kanina ko pa binubuksan ang pintuan para sa sarili kong paglaya. Ang bawat ingay ng kulog sa labas ay tila babala ng langit sa kasamaang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Ngunit para sa pamilya Villarreal, ang langit ay kumakampi sa kanila. 2:00 ng madaling araw, ang rurok ng bagyong humahagupit sa Maynila. Nang maramdaman ko ang marahas na paghila ng kumot mula sa aking katawan. Gising, huwag kang magtulog-tulugan, laya oras na para umalis ka. Ang sigaw ni Nestor ay mas nakakarindi pa sa hangin sa labas. Idinilat ko ang aking mga mata, nakatayo siya sa paanan ng kama, kasama ang kanyang ina at si Rosella na nakasuot pa ng aking tsinelas. Hawak ni Minda ang kanyang cellphone. Ang ilaw nito ay nakatutok sa aking mukha. Alam ko ang ginagawa niya, nagla-live video siya sa social media upang ipakita sa mundo ang pagpapalayas sa asawang taksil. Nestor, tingnan mo ang labas. Kahit aso ay hindi mo itatapon sa ganitong panahon. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahang bumabangon. Pinangalagaan ko ang aking tiyan. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking balakang ay nagsisimula ng gumapang. Isang senyales na hindi ko maaring baliwalain. Mas mabuti pa ang aso sa'yo, dahil ang aso ay marunong tumanaw ng utang na loob. Ang bulyaw ni Doña Salvacion. Kinuha niya ang aking maliit na bag at walang pakundangang itinapon ito sa labas ng pintuan ng aming silid. Ang tunog ng pagbagsak ng bag sa sahig ay tila hudyat ng katapusan ng aking pagtitiis. Tama na ang daldal. Labas, hinila ni Nestor ang aking braso. Hindi ako nanlaban. Hinayaan ko siyang kaladkarin ako pababa ng hagdan habang si Minda ay sumusunod. Tila isang tapat na taga-dokumento ng aking kahihiyan. Nakarating kami sa pintuan ng bahay. Binuksan ni Nestor ang pinto at ang malakas na bugso ng ulan at hangin ay agad na sumalubong sa amin. Binabasa ang bawat sulok ng sala. Ang lamig ay pumasok sa aking mga buto. Ngunit mas malamig ang titig ng lalaking 6 na taon kong pinagsilbihan. Sana ay mahanap mo ang lalaki mo sa gitna ng baha, laya, at huwag na huwag mo nang susubukang tapakan ang threshold ng bahay na ito, sabi ni Nestor nang may halong ngising tagumpay. Tumingin ako sa kanila, isa-isa, kay Doña Salvacion na puno ng puot, kay Minda na nakangisi sa likod ng kanyang kamera, at kay Rosella na nakasandal sa balikat ng aking asawa. Tandaan niyo ang gabing ito. Ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay tuyo, matalim, at puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. Dahil ang bawat patak ng ulan na tumatama sa akin ngayon ay babalik sa inyo bilang isang baha na lulunod sa lahat ng pangarap nyo. Nestor, sinasabi mo na utang ko sa inyo ang buhay ko. Ngayong gabi, ang utang na iyon ay bayad na, at simula sa sandaling ito, kayo naman ang maniningil ko. Isang malakas na tulak ang naramdaman ko sa aking likuran. Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa basang semento ng aming garahe. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nagpadinig ng isang tunog na parang huling hantungan ng aking pagtitiis. Narinig ko ang paglock ng trangka mula sa loob. Mag-isa ako sa gitna ng kadiliman. Ang tubig sa kalsada ay hanggang tuhod na. Ang ulan ay kasing sakit ng mga latay ng latigo sa aking balat.
Isinabit ko ang aking bag sa balikat at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang hangin ay tila gustong itumba ang aking katawan na may dalang buhay. Hiraya, anak, lumaban ka, huwag kang susuko. Bulong ko habang hawak ang aking tiyan. Isang matinding kaba ang naramdaman ko nang maramdaman ang isang mainit na likidong dumadaloy sa aking mga binti. Kasabay ng ulan, ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagiging maliliit na tuldok na lamang. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Nadulas ako sa isang lubak na natatakpan ng baha. Ang aking tuhod ay tumama sa matigas na kalsada. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang bigat ng aking katawan at ang pagod ng aking puso ay naging masyadong marami na. Napaupo ako sa tabi ng isang saradong sari-sari store. Sinusubukang kumuha ng hangin sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakita ko ang isang anino na lumalapit sa akin. Isang matandang babae na may hawak na plastik na pansapuso sa ulo. Diyos ko, Iha, ano ang ginagawa mo dito sa gitna ng bagyo? At buntis ka? Ang boses ng matanda ay puno ng sindak at awa. Sinubukan kong sumagot, ngunit ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang mahinang ungol ng sakit. Ang dilim ay unti-unti nang kumakain sa aking malay. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng kawalan, naramdaman ko ang mga kamay na humahawak sa akin mga kamay na hindi naghahanap ng kapalit, kundi nag-aalok ng kaligtasan. Sa huling sandali ng aking kamalayan, isang kaisipan ang nanatili. Ang bagyong ito ang sisira sa kanila. Dahil sa gitna ng baha, ang tunay na liwayla ay nagsisimula pa lamang isilang at sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang isang matinding sakit na nagmumula sa aking sinapupunan. Isang sakit na nangangahulugang ang aking anak ay hindi na makapaghihintay. Ang aking huling alaala bago ang lahat ay maging itim, ay ang tunog ng isang taong sumisigaw ng tulong sa gitna ng hagupit ng hangin. Ngunit ang hindi ko alam habang ako ay nakikipaglaban para sa aking buhay, si Nestor ay kasalukuyang binubuksan ang sobreng iniwan ko sa mesa. Ang sobreng magdadala sa kanya sa kanyang unang hakbang patungo sa impyerno. Ang unang naramdaman ko ay ang init, hindi ang nakakapasong init ng galit, kundi ang banayad na init ng isang mangkok ng lugaw na idinidikit sa aking mga labi. Ang amoy ng luya at kanin ay humalo sa amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at bumungad sa akin ang isang kisaming gawa sa tagpi-tagping yero at plywood, malayo sa marangyang kisame ng bahay ng mga Villarreal. Gising ka na pala, Iha. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Ang malambing na tinig ni Aling Belen ay tila isang musika sa aking pandinig. Nasa loob ako ng isang maliit na barong-barong. Sa labas, naririnig ko pa rin ang hagupit ng hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa bubungan, na lumilikha ng isang tila martilyong ingay sa aking ulo. Ngunit sa loob ng silid na ito, may kapayapaan. May ilang mga kapitbahay na pumasok. May dalang mainit na tubig at malilinis na basahan. Nasaan po ako? Mahina akong tanong. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang. Nasa barangay hall tayo, Iha. Nakita ka namin sa tapat ng tindahan. Halos malunod ka na sa baha. Paliwanag ng isang lalaking may dalang balde. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na rito. Bago pa man ako makapagpasalamat, isang matinding kurot ang naramdaman ko sa aking puson. Napakapit ako sa gilid ng hinihigaang papag. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa aking buong pagkatao. Alam ko ang pakiramdam na ito. Aling Belen, ang bata, lalabas na po. Ang aking hininga ay naging mabilis at gumaralgal. Agad na kumilos ang lahat. Walang doktor, walang mamahaling kagamitan, at walang ospital na tatanggap sa akin dahil sa baha. Ngunit narito ang mga taong hindi ko man lang kilala. Mga taong kahit sila mismo ay biktima ng bagyo, ay nagkakaisa upang isalba ang buhay namin ng aking anak. Ang bayanihan na nababasa ko lang sa mga libro ay nararamdaman ko na ngayon sa bawat hawak nila sa aking kamay. Huminga ka ng malalim, Iha. Kaya mo iyan. Isipin mo ang anak mo.
ang utos ni Aling Belen habang inihahanda ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpapaanak. Ang bawat pag-iri ko ay naging isang panunumpa. Bawat sakit na naramdaman ko ay naging mitsa ng aking bagong pagkatao. Sa bawat patak ng pawis at dugo, unti-unting namamatay ang laya na naging sunod-sunuran sa loob ng 6 na taon. Ang bawat sigaw ko sa gitna ng dilim ay hindi sigaw ng pagsuko, kundi isang hiyaw ng paghihiganti. Isa pa malapit na nakikita ko na ang buhok, sigaw ni Aling Belen. Sa huling pagkakataon, ibinigay ko ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan, kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong barong-barong. Isang bagong tunog ang pumailan lang ang unang iyak ng aking sanggol. Isang tunog na mas malakas pa sa bagyo, mas matamis pa sa anumang kanta. Inilapag ni Aling Belen ang isang maliit, mapula, at umiiyak na sanggol sa aking dibdib. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng balat ng aking anak ang naging pinakamahalagang kayamanan na nahawakan ko sa buong buhay ko. Babae, iha, isang magandang batang babae, nakangiting sabi ni Aling Belen habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tinitigan ko ang aking anak. Hiraya, ang pangalan mo ay Hiraya. Bulong ko sa kanya, dahil ikaw ang bunga ng lahat ng aking pangarap at pag-asa sa gitna ng unos na ito. Yumakap ako sa aking anak habang ang mga tao sa paligid ay nagbubunyi. May nag-abot ng dagdag na kumot, may nagbigay ng tinapay, at may mga batang sumisilip sa bintana na may mga ngiti sa labi. Ang mga taong ito na halos wala ring makain ay ibinigay sa akin ang lahat ng kaya nilang ibigay nang walang hinihinging kapalit. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang pamilya Villarreal na nagpanggap na mayaman ay mga pulubi sa tunay na pagmamahal. Habang ang mga taong ito sa barangay na itinuturing na mahirap ay ang mga tunay na mayayaman sa mundo. Habang hinihimas ko ang buhok ni Hiraya, ang aking mga mata ay tumingin sa bintana. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang dilim ay nagbibigay daan na sa unang sinag ng umaga. Ngunit ang araw na ito ay hindi lamang simula ng bagong umaga. Ito ang simula ng katapusan ni Nestor, Rosella, at Salvacion. Kinuha ko ang aking lumang cellphone na himalang na natiling tuyo sa loob ng aking bag. Sa liwanag ng isang gasera, tiningnan ko ang aking refleksyon sa screen. Wala na ang laya na mahina. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay may mga matang kasing talim ng kidlat at pusong kasing tibay ng bakal. Aling Belen, maaari po ba akong makahiram ng telepono? Tanong ko. Kailangan ko lang pong gawin ang isang napakahalagang tawag. Agad na iniabot ni Aling Belen ang kanyang lumang keypad phone. Pinindot ko ang bawat numero na kabisado ko mula pa noong bata ako. Ang bawat tunog ng dial ay tila bawat hakbang ng isang paparating na hukbo. Hello Leandro, ang boses ko ay hindi na mahina. Ito ay puno ng kapangyarihan na matagal ko nang ibinaon. Maghanda ka. Sabihin mo sa Board of Directors na ang tunay na tagapagmana ng Talaverde ay nagising na. At Leandro, gusto ko ang lahat ng ari-arian ni Nestor Villarreal ay mailipat sa Hiraya Foundation bago lumubog ang araw. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Hiraya na mahimbing nang natutulog. Ang laban ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, ako ang bagyong hindi nila kayang takasan. Ang sakit ng panganganak ay hindi pa lubusang nawawala sa aking katawan. Ngunit ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat ay mas malakas kaysa sa anumang gamot. 3 araw matapos ang unos. Isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng barangay hall. Ang makintab na pintura nito ay isang malaking kaibahan sa maputik na kalsada ng barangay. Lumabas ang isang lalaking nakasuit, si Attorney Leandro Rivas. Sa kanyang mukha ay bakas ang matinding relief nang makita niya akong nakaupo sa isang silya, karga si Hiraya. Lumapit siya at yumukod ng bahagya, isang paggalang na matagal ko nang hindi nararanasan. Senyorita Liwayla, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Ang boses niya ay puno ng katapatan. Leandro, tapos na ang panahon ng pagtatago, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Inabot ko si Hiraya kay Aling Belen na nakatayo sa aking tabi. Aling Belen, pansamantala ko munang iiwan sa inyo si Hiraya.
Sa inyo ko lang ipinagkakatiwala ang buhay ng anak ko. Babalik ako bago lumubog ang araw. Huwag kang mag-alala, iha. Aalagaan namin ang munting anghel na ito. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sumakay ako sa sasakyan. Sa loob, nakahanda na ang isang puting business suit, isang bagong cellphone, at ang bawat dokumentong hiningi ko. Habang binabagtas namin ang daan patungong Makati, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang laya na laging nakatali ang buhok at may mapupungay na mata ay wala na. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Liwaila de Amador, ang babaeng handang bawiin ang bawat piraso ng kanyang kaharian. Leandro, anong balita sa kumpanya ni Nestor? Tanong ko habang isinusuot ang aking hikaw na perlas. Akala ni Nestor ay nakuha na niya ang kontrata ng Talaverde. Dahil sa dokumentong pinirmahan niyo, ginamit niya itong collateral para mangutang ng malaking halaga sa mga pribadong lender. Ang hindi niya alam, ang dokumentong iyon ay hindi waiver ng karapatan mo, kundi isang admission ng kanyang maling paggamit ng pondo. Paliwanag ni Leandro, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nakarating kami sa Talaverde Holdings. Ang matayog na gusaling ito na ipinangalan sa aking ina ay tila bumabati sa aking pagbabalik. Ang tunog ng bawat hakbang ng aking suot na takong sa makintab na marmol ng lobby ay tila isang palasong tumatama sa katahimikan ng paligid. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang ako tinitingnan. Bilang asawa ng isang maliit na contractor ay biglang napatigil at nagbulungan. Is that Miss Liwaila? Narinig kong bulong ng isang secretary sa information desk. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa elevator patungo sa ika-30 floor, ang boardroom. Alam kong kasalukuyang nagaganap ang meeting para sa anunsyo ng bagong partner ng Talaverde. Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. Ang bawat hakbang ko patungo sa boardroom ay puno ng determinasyon. Pagdating sa harap ng malaking pintuang gawa sa mahogany, 2 security guard ang sumubok na humarang. Ma'am, bawal po ang pumasok. May ongoing meeting. Tumabi kayo. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap niyo? Ako ang may-ari ng gusaling ito. Nanigas ang mga guard nang makita si attorney Leandro sa likuran ko. Mabilis nilang binuksan ang pinto. Sa loob, nakaupo si Nestor sa gitna ng mahabang mesa. Katabi si Aurelio at Rosela na nakasuot ng isang bastos na pulang damit. Mukhang nagdiriwang na sila. May mga botelya ng champagne sa gilid. At ang huling pirma na lang na kailangan natin ay mula sa acting chairman na si Mr. Aurelio de Amador. Ang boses ng board secretary ay naputol nang pumasok ako. Lahat sila ay napatingin sa pinto. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Nestor. Ang baso ng champagne na hawak ni Rosela ay muntik na niyang mabitawan. Si Aurelio naman ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat. Laya, ang nauutal na boses ni Nestor ay pumailan lang sa tahimik na silid. Paanong naging ganito ang itsura mo? Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa tunay na pinuno ng Talaverde. Hinila ni Leandro ang silya para sa akin. Umupo ako ng may dangal. Ang aking mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ko ay Liwaila de Amador. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Puno ng awtoridad na tila ba isang hiyas na muling nagniningning. At ang pulong na ito ay tapos na. Anong karapatan mong pumasok dito? Sigaw ni Aurelio. Sinusubukang bawiin ang kanyang yabang. Patay na ang tatay mo, at ikaw ay matagal nang nawala. Ako ang acting chairman. Acting chairman ka lang dahil hinayaan kita. Aurelio? Malamig kong sagot. Tumingin ako kay Nestor na tila ba isa siyang insekto. At ikaw, Nestor. Akala mo ba ay madadaya mo ako sa sarili kong kumpanya? Ang dokumentong hawak mo ay walang bisa. Dahil bago mo pa makuha ang pirma ko, tinanggalan ko na ang kumpanya mo ng anumang karapatang makipagtransaksyon sa Talaverde. Hindi totoo yan, pinirmahan mo yung waiver, sigaw ni Nestor. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Ang pinirmahan ko ay isang pag-amin na ninakawan mo ang kumpanya ko ng 50 milyong piso sa loob ng 6 na taon. Sagot ko,
Leandro, simulan na ang protocol. Tumayo si Leandro at naglabas ng isang tablet. As of alas 10 ng umaga today, lahat ng bank accounts, credit cards, at assets sa ilalim ng pangalang Nestor Villarreal at Villarreal Construction ay opisyal nang naka-freeze dahil sa mga kasong estafa at qualified theft. Napaupo si Nestor. Ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan ay nagsisimulang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin si Rosella sa kanya. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding takot. At isa pa, dagdag ko habang tumatayo. Ang bahay na tinitirhan niyo sa Quezon City, nakapangalan yon sa Talaverde Holdings. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang property. Kung paano niyo ako pinalayas sa gitna ng bagyo, ganun ko rin kayo itatapon sa kalsada. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang sumigaw si Nestor. Laya, hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa mo ako, lumingon ako sa kanya. Isang huling sulyap na puno ng pagkadiri. Asawa ang asawa ko ay namatay na sa gitna ng baha noong gabing iyon. Nestor, ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Habang naglalakad ako palabas ng boardroom, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng isang upuan at ang bulyaw ni Aurelio sa kanyang mga tauhan. Ngunit wala na akong pakialam. Ito pa lamang ang simula. Hinarap ko si Leandro sa hallway. I-freeze ang lahat ng credit cards at accounts sa ilalim ng pangalang Nestor Villarreal. Ngayon din. At Leandro, hanapin mo ang address ni Rosella. Gusto kong malaman kung saan siya tumatakbo kapag wala na siyang perang makukuha. Ngunit habang papasok ako sa elevator, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Leandro. Pagkababa niya ng telepono, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Senyorita, may problema. Ang nanay ni Nestor, si Doña Salvacion, tinangka niyang kunin si Hiraya mula kay Aling Belen. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok, ngunit ang aking galit ay muling nagliyab. Anong sabi mo? Ang balitang tinangka ni Doña Salvacion na kunin ang aking anak ay tila isang kumpas ng kidlat na tumama sa aking katinoan. Ngunit sa halip na sumigaw o magpakita ng pangamba, ang aking mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Ang mga amador ay hindi nagpapanik. Kami ay nagpaplano. Leandro, tawagan mo ang ating head of security. Ipadala ang 2 team sa barangay ni Aling Belen. Siguraduhin na walang makakalapit sa bata. Ang boses ko ay kontrolado. Bawat salita ay may bigat ng isang utos militar. At tawagan mo ang local police commander. Sabihin mo sa kanya na may nagaganap na attempted kidnapping sa loob ng kanyang jurisdiksyon. Masusunod, senyorita. Mabilis na sagot ni Leandro habang mabilis na pinipindot ang kanyang telepono. Hindi ako tumuloy sa elevator. Bumalik ako sa loob ng boardroom. Ang mga board members na balak na sanang lumabas ay napatigil sa aking muling pagpasok. Si Nestor ay kasalukuyang kausap si Rosella sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Nestor, tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking takong ay tila bawat segundo ng isang bombang malapit ng sumabog. Akala mo ba ay magagamit mo ang anak ko bilang alas? Akala mo ba ay hahayaan kong hawakan ng maruruming kamay ng nanay mo ang aking si Hiraya? Laya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Mama ay gusto lang niyang makita ang apo niya. Ang pagsisinungaling ni Nestor ay kasing nipis ng papel. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ito sampal ng isang babaeng nasasaktan, kundi sampal ng isang ina na dumedepensa. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagpatahimik sa lahat. Huwag mo akong gamitan ng gaslighting, Nestor. Tapos na tayo sa stage na yan. Sabi ko habang pinupunasan ang aking kamay gamit ang isang puting panyo. Ang nanay mo ay kasalukuyang hinaharap ng aking mga security guards. At bago lumubog ang araw, makakatanggap siya ng kasong kidnapping at child endangerment. At ikaw ang susunod. Liwayla, sobra na ito, singit ni Aurelio. Sinusubukang protektahan ang kanyang natitirang dignidad. Board meeting ito, hindi ito teleserye. Tama ka, Aurelio, kaya tapusin na natin ang negosyo. Lumingon ako sa mga board members.
bilang mayoriyang stockholder ng Talaverde Holdings. Opisyal kong tinatanggal si Aurelio de Amador sa kanyang posisyon bilang acting chairman dahil sa gross negligence at conflict of interest. At tungkol naman sa kontrata ng Villarreal Construction, Leandro, ipakita mo ang audit. Inilabas ni Leandro ang mga dokumento sa screen. Ang bawat slide ay nagpapakita ng mga overpriced na materyales, mga ghost employees, at ang paglilipat ng pondo sa isang bank account sa Singapore na nakapangalan kay Rosella Valderrama. This is fraud. Bulong ng isa sa mga matatandang board member. Hindi lang fraud, dagdag ko. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng kumpanyang ito, Nestor, Rosella. Ang bawat sentimo na kinuha nyo ay babayaran nyo. Ngayong araw, ang kumpanya ni Nestor ay opisyal ng bankrupt. At dahil ginamit mo ang bahay nyo bilang collateral sa mga utang mo, na ako ang lihim na nag-guarantee. Wala na kayong matutuluyan simula mamayang gabi. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Ang boses ni Rosella ay nanginginig. Ang kanyang pagiging matapang kanina ay naglaho na parang bula. Simple lang, Rosella. Habang abala kayo sa pagluluto ng inyong mga kasinungalingan, abala ako sa paglilinis ng aking kaharian. Sagot ko. Inakala nyo na ang pananatili ko sa kusina ay tanda ng aking kahinaan. Hindi nyo alam, doon ko naririnig ang bawat bulong nyo. Doon ko natutunang basahin ang bawat galaw nyo. Biglang tumunog ang telepono ni Nestor. Pilit niya itong sinagot. Hello ma, bakit may mga pulis Nestor? Tulungan mo ako. Ang boses ni Doña Salvacion ay dinig sa buong silid, puno ng takot at hiya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mukhang huli na ang lahat, Nestor. Ang nanay mo ay nasa barangay hall na, pero hindi para mag-utos, kundi para sumagot sa mga katanungan ng mga otoridad. Hayop ka? Liwayla, sigaw ni Nestor at akmang susugod siya sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay mabilis siyang hinarang ng aking mga security guards. Pinadapa siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay nadikit sa malamig na marmol. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa marumi mong bibig, sabi ko habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Leandro, dalhin na sila sa labas. I-turn over sila sa mga pulis na naghihintay sa lobby. Gusto ko ring masigurado na ang bawat gamit nila sa bahay ay itatapon sa kalsada bago mag-alas 6. Habang kinaladkad si Nestor at Rosella palabas ng boardroom, ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa at pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa hallway. Lumingon ako kay Aurelio na ngayon ay nakaupo na lang at tila nawalan ng lakas. Ikaw naman, Aurelio. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipakukulong agad. Gusto ko munang makita mo kung paano ko muling itatayo ang Talaverde nang wala ang anino mo. Sabi ko, lumabas ako ng boardroom nang may taas no. Ngunit sa likod ng aking matapang na anyo, may isang maliit na bahagi ng aking puso na kumakaba para kay Hiraya. Sumakay ako sa sasakyan at mabilis kaming bumalik sa barangay. Pagdating ko doon, nakita ko ang aking mga security team na nakapaligid sa bahay ni Aling Belen. Sa isang tabi, nakita ko si Doña Salvacion na nakaposas. Ang kanyang mamahaling barong ay punong-puno ng putek, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pinapanood siya ng mga kapitbahay na dati ay kinukutya ako. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at kaba. Mabilis akong pumasok sa loob. Nakita ko si Aling Belen na mahigpit na yakap si Hiraya. Nang makita ako ng matanda, isang mapayapang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ligtas ang bata, Liwayla. Hindi ko hinayaang mahawakan nila ang munting anghel, sabi ni Aling Belen. Kinuha ko si Hiraya at naramdaman ko ang kanyang munting hininga sa aking leeg. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at galit ko ay pansamantalang naglaho. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Habang tinitingnan ko ang labas, nakita ko ang isang itim na van na mabilis na humarurot palayo nang makita ang aking pagdating. Isang hindi pamilyar na plaka ang nakita ko. Leandro, tawag ko sa aking abogado na nasa tabi ko. Sino ang may-ari ng van na iyon? Tumingin si Leandro sa direksyon ng van at kumunot ang kanyang no. Hindi ko alam, senyorita. Pero base sa direksyon nito, mukhang patungo ito sa hideout ni Aurelio. Isang bagong tensyon ang nabuo sa aking dibdib. Ang pagkatalo ni Nestor ay simula pa lamang ng isang mas malaking laro.
May isang lihim pa akong hindi natutuklasan. Isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran naming dalawa ni Hiraya. Hanapin mo kung sino ang nasa loob ng van na iyon. Utos ko. Gusto ko ang sagot bago matapos ang gabi. Ang kayabangan ay parang isang bula na sadyang kay sarap pagmasdan habang lumalaki. Ngunit sa isang pitik lamang ng katotohanan ay naglalaho ito nang walang itinitira kundi basang alaala. Sa loob ng isang madilim at amoy-amag na motel sa labas ng lungsod, nakatago ang dalawang taong akala ay sila ang pinakamatalino sa mundo. Hindi ito maaari, Nestor. Paanong na-freeze ang lahat? Paano na ang mga plano natin? Ang boses ni Rosella ay matinis, puno ng reklamo habang pilit niyang inaayos ang kanyang gulugulong buhok sa harap ng isang basag na salamin. Si Nestor ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang ulo, ang kanyang dating mamahaling barong ay lukot-lukot na, at may mantsa ng putik mula sa boardroom. Tumahimik ka. Rosella, ginagawa ko ang lahat. Sinabi ni Aurelio na pansamantala lang ito. Mayroon siyang alas na hindi alam ni Liwaila. Alas, Nestor, nakakulong ang nanay mo. Wala na tayong bahay at ang perang nasa Singapore. Hindi ko ma-withdraw, sigaw ni Rosella. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang anghel, kundi isang halimaw na naghahanap ng biktima. Sabi mo magiging reyna ako ng Talaverde, pero tignan mo tayo ngayon. Nagtatago sa butas na ito na parang mga daga. Magtiwala ka sa akin, pilit ni Nestor, bagaman ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa takot. May gaganaping anunsyo sa gala night ng Chamber of Commerce bukas. Doon ilalabas ni Aurelio ang huling dokumentong magpapatunay na hindi si Liwaila ang tunay na tagapagmana. Kapag nangyari iyon, babalik sa atin ang lahat. Nanatili silang nagtatalo, dalawang linta na nagsisisihan dahil wala na silang masipsip na dugo. Hindi nila alam na bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay naririnig ko. Sa loob ng aking opisina sa Talaverde, nakasuot ako ng aking headphone habang nakikinig sa audio feed mula sa hidden device na palihim na inilagay ni Leandro sa bag ni Rosella noong kaguluhan sa boardroom. Isang desperadong hakbang mula sa mga desperadong tao. Bulong ko sa aking sarili. Inalis ko ang headphone at humarap kay Leandro na kakapasok lang ng silid. Senyorita, may impormasyon na kami tungkol sa itim na van. Ulat ni Leandro. Ang sasakyan ay nakarehistro sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Aurelio. Ngunit ang nakapagtataka ay ang taong madalas bumaba doon. Ito ay si Doktora Elena Soriano. Napakunot ang aking noo. Ang dating doktor ni Papa. Bakit siya kasama ni Aurelio? Iyon ang kinakatakutan ko. Senyorita, mukhang may kinalaman ito sa medical records ng inyong ama bago siya pumanaw. May hinala kaming pinalitan nila ang nilalaman ng huling habilin gamit, ang isang peking medical certification na nagsasabing hindi na nasa tamang pag-iisip si Senyor de Amador nang pirmahan niya ang paglipat ng shares sa inyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gusto nilang gamitin ang alaala ni Papa para pabagsakin ako. Napakarumi ng kanilang laro. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang nag-alaga kay Papa hanggang sa huling hininga niya. Alam ko ang bawat detalye ng kanyang huling mga araw. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitigan ang malawak na skyline ng Makati. Kung gala night ang gusto nilang entablado para sa kanilang huling pag-arte, ibibigay ko sa kanila ang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Leandro, ihanda ang aking gown. Gusto ko ang kulay ay kasing pula ng dugo at kasing kinang ng apoy. At ang mga Villarreal, Senyorita, hahayaan ba nating makapunta sila sa gala? Tanong ni Leandro. Hayaan mo sila. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng pag-asa bago ko sila itapon sa pinakamalalim na hukay ng kabiguan. Gusto kong makita ni Nestor ang babaeng itinapon niya sa baha na nakatayo sa tuktok ng mundo. Habang siya ay nananatiling nasa putik, kinabukasan, ang gabi ng gala ay dumating. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa isang sulok, nakita ko sina Nestor at Rosella. Nakapuslit sila sa loob gamit ang mga peking imbitasyon mula kay Aurelio. Si Rosella ay nakasuot ng isang damit na halatang pilit na pinaganda, ngunit kulang sa klas.
habang si Nestor ay pilit na nagpapanggap na bahagi pa rin ng alta sosyedad. Tingnan mo sila, Nestor, bulong ni Rosella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit habang tinitignan ang mga hiyas ng ibang kababaihan. Dapat ay nasa atin ang lahat ng atensyong iyan. Sandali na lang, Rosella. Kapag lumabas na si Aurelio sa stage, tapos na ang laro ni Liwaila, sagot ni Nestor. Habang panakanakang tinitignan ng pinto. Maya-maya pa ay umakyat na si Aurelio sa entablado. Hawak niya ang isang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pikeng lungkot. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, mayroon akong isang mabigat na balita na dapat ninyong malaman tungkol sa pamunuan ng Talaverde. Ang aming kumpanya ay itinatag sa katapatan. Ngunit nakakalungkot na ang kasalukuyang namumuno ay nakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panlilinlang. Nagkaroon ng bulungan sa buong hall, nakita ko ang ngisi sa mukha ni Nestor. Tila ba iniisip niya na ito na ang sandali ng kanyang pagbabalik. Hawak ko rito ang certification mula kay Doktora Elena Soriano. Patuloy ni Aurelio, itinataas ang isang papel. Pinapatunayan nito na ang aking tiyuhin ay walang sapat na katinuan nang ipamana niya ang kumpanya kay Liwaila. Sa makatuwid, ang lahat ng kanyang desisyon ay walang bisa. Habang ang lahat ay nakatingin kay Aurelio, dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng kurtina. Ang bawat hakbang ko ay tila musika ng katarungan. Ang aking pulang gown ay humahaba sa sahig, at ang bawat diamanteng suot ko ay sumasalamin sa liwanag ng mga chandelier. Napakagandang kwento, Aurelio. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matatag kaysa sa mikropono niya. Ngunit ang kwentong base sa kasinungalingan ay madaling gumuho. Nagulat ang lahat. Napalingon si Nestor at Rosella. Ang kanilang mga mata ay halos lumabas sa gulat nang makita ang aking anyo. Hindi nila inaasahan na lilitaw ako ng ganito kakinang at kabilang sa gitna ng mga elite. Liwaila, wala kang karapatang nandito, sigaw ni Aurelio. Sa katunayan, ako ang nagbayad para sa gabing ito. Malamig kong sagot habang umaakyat sa entablado. At tungkol naman kay Doktora Soriano, Leandro, pasukin na siya. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang isang babaeng nakaposas, at umiiyak si Doktora Elena Soriano. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa carpet ay nagbigay ng bigat sa katahimikan ng silid. Inamin na ni Doktora Soriano ang lahat. Aurelio, sabi ko habang tinitigan siya ng diretsyo. Ang panunuhol mo, ang pagbabanta mo sa pamilya niya, at ang pagpalsipika ng mga records ni Papa, lahat ay nakarecord. Ang mukha ni Aurelio ay naging kasing puti ng papel. Ang papel na hawak niya ay unti-unting nalukot sa kanyang nanginginig na kamay. Ngunit ang mas masarap panoorin ay ang reaksyon ni Nestor. Napabitaw siya sa braso ni Rosella, at ang kanyang baso ng wine ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang huling hantungan ng kanyang pag-asa. At ikaw, Nestor, lumingon ako sa kanya mula sa entablado. Akala mo ba ay makakatakas ka sa utang mo, ang kumpanyang nagpahiram sa iyo ng pera? Ako ang may-ari niyon. At ngayong gabi, tinatawag ko na ang lahat ng iyong collateral. Bukas, maging ang damit na suot mo ay kukunin ko. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga security guards ay nagsimulang pinalibutan sina Nestor, Rosella, at Aurelio. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas, isang bagay ang nahulog mula sa bag ni Rosella, nang tangkaing tumakas isang maliit na bote ng gamot na may label na hindi ko inaasahan. Napatigil ako. Ang gamot na iyon ang parehong gamot na ibinibigay kay Papa bago siya mamatay. Isang gamot na hindi dapat iniinom ng isang may sakit sa puso. Isang matinding galit ang muling namuo sa aking dibdib. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. May mas malalim at mas madilim na krimeng naganap sa loob ng bahay na ito. Leandro, ang boses ko ay naging pabulong, ngunit puno ng panganib. Ipa-autopsy nating muli ang alaala ni Papa, dahil mukhang hindi lang sakit ang pumatay sa kanya. Pinatay nila siya. Ang bawat ingay sa loob ng ballroom ay tila huminto nang makita ang maliit na bote
ng gamot na gumulong sa paanan ng aking pulang gown. Ang diamanteng liwanag mula sa mga chandelier ay tumama sa bote. Na tila ba ang tadhana mismo ang nagtuturo sa huling ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Kasing bigat ng sikreto na 6 na taon nilang itinago. Hindi sa akin yan inilagay, yan nilaya sa bag ko. Sinisiraan niya lang ako. Ang boses ni Rosella ay pumailan lang, matinis at puno ng desperation. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng 2 security guard. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha, ang mga luhang dati ay ginagamit niya para makuha ang awa ni Nestor. Ngunit ngayon ay mukhang mga luha na lamang ng isang kinalawit na kriminal. Tinitigan ko siya ng walang kahit katiting na emosyon. Ang bawat kasinungalingan mo, Rosella, ay may amoy, at ang amoy na ito ay amoy ng kamatayan. Yumuko ako at dahan-dahang kinuha ang bote gamit ang isang panyo. Ang gamot na ito ay digoxin, isang gamot sa puso. Oo, pero sa maling dosis, ito ay nagiging lason na hindi agad nakikita sa normal na blood test. Ito ang dahilan kung bakit biglang huminto ang puso ni Papa kahit maayos ang kanyang huling check-up. Napalingon ang lahat kay Nestor. Ang aking asawa o ang lalaking nagpanggap na asawa ko ay nakatayo sa gitna ng hall. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Liwayla, wala akong alam dyan. Sumpaman. Hindi ko alam na may ganyang gamot si Rosella. Akala ko ay natural na sakit lang ang ikinamatay ni Papa. Papa, isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Huwag mong tawaging Papa ang taong pinagnakawan mo at hinayaan mong mamatay sa kamay ng kabit mo. Nestor, ang katahimikan mo ay pakikipagsabwatan. Ang iyong kasakiman ang nagbukas ng pinto para pasukin ni Rosella ang buhay namin. Lumapit si Attorney Leandro sa akin. Bit-bit ang isang tablet na naglalaman ng mga bagong ulat. Senyorita, dumating na ang resulta mula sa digital forensics. Nakita sa lumang cellphone ni Rosella ang mga mensahe niya kay Aurelio. Pinag-uusapan nila ang tamang dosis ng gamot na ito habang ikaw ay abala sa pag-aalaga kay Nestor sa kumpanya. Ang baw ng bulungan sa loob ng ballroom ay mas lalong lumakas. Ang mga elite ng Makati, na kanina ay tinitingnan ako ng may pagdududa, ay ngayon ay nakatingin kina Nestor, Rosella, at Aurelio ng may matinding pagkadiri. Ito ang slap face na hindi nila inaasahan, isang kahihiyang hindi kayang burahin ng anumang pera. Leandro, dalhin na sila sa istasyon. Ang utos ko ay maikli, ngunit puno ng awtoridad. Gusto ko ang bawat detalye ng pagpalsipikan nila sa gamot ni Papa ay mailagay sa affidavit. Walang piyansa, walang special treatment. Habang kinaladkad sila palabas, nagwala si Rosella. Nestor, tulungan mo ako. Sinunod ko lang ang gusto mo para yumaman tayo. Huwag mo akong iwan. Ang kanyang sigaw ay pumutol sa maringgal na musika ng hotel. Isang ingay na tila ba isang hayop na nasasaktan. Ngunit ang mas matindi ay ang hitsura ni Nestor. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na alam kong huli na. Liwayla, patawarin mo ako. Gawin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang makulong. Isipin mo ang anak natin. Isipin mo si Hiraya. Ang pangalan ng anak ko ay hindi dapat lumalabas sa marumi mong bibig. Malamig kong sagot habang tinititigan siya sa huling pagkakataon. Si Hiraya ay magkakaroon ng kinabukasan na walang anino ng isang ama na gaya mo. Ang tanging pamana mo sa kanya ay ang aral na ang kasamaan ay laging may katapat na kabayaran. Nang mailabas na sila ng mga pulis, humarap ako sa mga bisita. Ang bawat isa sa kanila ay naghihintay ng aking susunod na salita. Itinuwid ko ang aking tayo, ang aking pulang gown ay tila isang watawat ng tagumpay sa gitna ng digmaan. Maraming salamat sa inyong pagdalo, sabi ko sa harap ng mikropono. Ngayong gabi, hindi lang ang korona ng Talaverde ang nabawi ko. Nabawi ko rin ang dangal ng aking ama. Ang aming kumpanya ay magpapatuloy, hindi na sa ilalim ng takot at korupsyon, kundi sa ilalim ng katotohanan. Pagkatapos ng gala, sumakay ako sa sasakyan kasama si Leandro. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay malalim. Punong-puno ng mga emosyong kanina ko pa pinipigilan.
Ang aking mga kamay na kanina ay matatag, ay nagsimulang manginig ng bahagya. Senyorita, tapos na ang unang bahagi. Mahinahong sabi ni Leandro. Nasa kulungan na sila. Bukas ay formal na isasampa ang kasong murder laban kay Rosella at Aurelio. At accomplice naman para kay Nestor. Hindi pa sapat, Leandro. Bulong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas. Gusto kong makita ang bawat sentimo na kinuha nila ay mabalik sa Hiraya Foundation. Gusto kong maranasan nila ang bawat gutom at lamig na ipinaramdam nila sa akin noong gabing itinapon nila ako sa baha. Gagawin natin yan, Liwayla, pangako ni Leandro. May kakaibang init sa kanyang boses. Isang malasakit na higit pa sa pagiging abogado. Ngunit kailangan mo ring magpahinga. Marami pang laban sa korte ang darating. Napatango ako. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Ang itim na van na nakita ko sa barangay hall ni Aling Belen. Kung sina Nestor, Rosella, at Aurelio ay nasa kamay na ng batas. Sino ang nasa loob ng van na iyon? Sino ang taong tumatakbo pa rin sa dilim? Pagdating namin sa opisina upang kunin ang aking mga gamit, isang itim na sobre ang nakalapag sa aking mesa. Walang pangalan ng sender. Walang selyo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang litrato ni Hiraya habang natutulog sa loob ng bahay ni Aling Belen, na kinunan mula sa labas ng bintana. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Hindi natatapos ang bagyo sa paglubog ng araw. Liwayla. Ang tunay na panganib ay ang hanging hindi mo nakikita. Ang aking hininga ay tumigil. Ang takot na kanina ko papilit na ibinabaon ay muling sumabog sa aking dibdib. Ang pagkatalo ni Nestor ay tila isa lamang paunang laro. May mas malaking kaaway na naghihintay sa dilim. At ang target niya ay ang kaisa-isang bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa Tala Verde. Leandro, sigaw ko. Ang aking boses ay puno ng takot. Tawagan mo ang security sa barangay. Ngayon din? Ngunit bago pa man makatawag si Leandro, ang kanyang cellphone ay tumunog. Ang mukha ng aking abogado ay naging kasing puti ng papel habang nakikinig sa kabilang linya. Senyorita, ang mga security guards natin sa barangay, lahat sila ay walang malay na natagpuan sa kalsada. At si Hiraya, wala na siya sa loob ng bahay. Ang mundo ko ay tila gumuho sa isang iglap. Ang tagumpay ko sa ballroom ay naging abo. Ang tunay na kalaban ay nagpakita na. At ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa dugo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan matapos marinig ang balita ni Leandro. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa isang malamig na planong nabubuo sa aking isipan. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa armrest. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado, isang kalmadong anyo na mas nakatatakot pa kaysa sa isang nagngangalit na bagyo. Ibigay mo sa akin ang telepono. Leandro, ang boses ko ay matatag, walang bakas ng panginginig. Nang iabot niya ang cellphone, tumunog ito isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Bumungad sa screen ang isang madilim na bodega. Sa gitna ng silid, nakita ko si Hiraya na nakahiga sa isang basket. Mahimbing na natutulog. Hindi alam ang panganib na nasa paligid niya. At sa tabi niya, nakatayo ang isang lalaking pamilyar, ang anyo si Dario Villarreal. Ang kapatid ni Nestor na akala ko ay tumakas na sa probinsya. Senyorita Liwayla, ang ganda mo pa rin kahit sa gitna ng trahedya. Ang boses ni Dario ay puno ng sarkasmo. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagpapakulong kay Nestor? Nakalimutan mo na ang pamilya Villarreal ay hindi basta-basta sumusuko. Dario, tugon ko, ang aking tinig ay kasing lamig ng semento. Ang paghawak sa aking anak, ang pinakamaling desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo. Sabihin mo ang presyo mo bago ko tuluyang mawala ang aking pasensya. Presyo gusto ko ang Tala Verde. Gusto ko ang lahat ng shares na kinuha mo kay Nestor. Ibalik mo sa akin ang dangal ng pamilya ko. At ibabalik ko sa iyo ang munting anghel na ito. Sigaw ni Dario.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Meron kang 10 minuto para ipadala ang iyong lokasyon. Sabi ko sabay patay ng telepono. Lumingon ako kay Leandro. Nakuha mo ba ang signal? Opo, senyorita. Ang GPS ay tumuturo sa lumang warehouse ng Villarreal Construction sa Malabon. Malapit na tayo. Sagot ni Leandro habang mabilis na nagmamaneho. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa sa Diyos nang may pagsusumamo ng isang biktima. Sa halip, inihanda ko ang bawat dokumentong hawak ko sa aking tablet. Ang galit ko ay naging isang matalas na kaisipan. Sa bawat segundo ng biyahe, tila naririnig ko ang tibok ng puso ni Hiraya na tumatawag sa akin. Nakarating kami sa bodega sa loob ng 8 minuto. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Tila isang malungkot na paalala ng gabing pinalayas ako. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi alintana ang putik na tumatama sa aking sapatos. Hinarang ako ni Leandro, ngunit tiningnan ko lang siya ng matalim. Dito ka lang, Leandro. Kailangan niyang makita na ako lang ang kaharap niya. Ihanda mo ang mga security team sa bawat exit. Utos ko. Pumasok ako sa bodega. Ang amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa akin. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nakita ko si Dario sa dulo. May hawak na lighter sa malapit sa isang tumpok ng mga tuyong kahoy sa tabi ng basket ni Hiraya. Tumigil ka dyan, Liwayla. Ang mga papeles, nasaan ang mga papeles? Sigaw ni Dario. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Lumakad ako ng dahan-dahan. Ang aking pulang gown ay tila isang babala ng panganib sa gitna ng kadiliman. Dario, ang mga papeles na hinihingi mo ay walang saysay. Dahil bago pa ako makarating dito, ang kumpanya nyo ay opisyal ng pagmamay-ari ng gobyerno dahil sa mga kaso ng fraud at tax evasion. Wala ka nang makukuha, kahit isang kusing. Anong sabi mo, papatayin ko ang batang ito? Akmang ibababa niya ang lighter nang magsalita ako muli. Mas malakas at mas mapanganib. Gawin mo, Dario. Sunugin mo ang bodega. Pero siguraduhin mong kaya mong tiisin ang bawat segundo ng pagkakakulong mo sa isang maximum security prison. Kung saan ang bawat taong naroon ay binayaran ko na para pahirapan ka hanggang sa huling hininga mo. Sabi ko, ang boses ko ay walang bahid ng takot. Ang pamilya Amador ay may mahabang kamay, at ang bawat daliri niyon ay nakaturo sa leeg mo. Napatigil si Dario. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagkalito at takot. Ang kanyang planong blackmail ay gumuho sa harap ng aking katatagan. Hindi niya inaasahan na ang isang ina ay lalapit sa kanya nang may ganitong klaseng kalamigan. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Ang utos ko ay maikli. Hindi maaari. Dapat ay natatakot ka. Dapat ay nagmamakaawa ka. Sigaw ni Dario. Ngunit ang kanyang boses ay pumiyok na. Ang takot ay para sa mga taong walang laban, Dario. At ang pagmamakaawa ay para sa mga taong walang kapangyarihan. Ako si Liwayla de Amador at wala ka sa posisyon para diktahan ako. Sabi ko habang patuloy na lumalapit. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng bodega. Pumasok ang aking mga security team. Ang kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Dario. Dahilan upang mabulag siya ng pansamantala. Mabilis siyang pinalibutan at pinadapa sa sahig. Ang lighter ay nahulog at agad na inapakan ng isa sa aking mga tauhan. Tumakbo ako patungo sa basket. Kinuha ko si Hiraya at naramdaman ko ang kanyang init. Ang kanyang munting pag-uha ay tila isang awit ng tagumpay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking pisngi ay dumikit sa kanyang malambot na balat. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang reynang nagwagi sa huling labanan. Dalhin na siya sa istasyon, sabi ko kay Leandro habang hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Gusto ko ang pinakamabigat na kaso ang isampa sa kanya, kidnapping, attempted murder, at arson. Siguraduhin mong hinding-hindi na siya makakakita ng sikat ng araw. Habang inilalabas si Dario, nakita ko ang kanyang mukha puno ng kawalan at pagsisisi. Ngunit wala na akong pakialam. Ang pamilya Villarreal ay isa na lamang madilim na kabanata sa aking buhay, na ngayon ay tuluyan ko nang isasara. Lumabas ako ng bodega, karga ang aking anak.
Ang ulan ay tumila na, at sa malayo, nakikita ko na ang unang sinag ng bukang liwayway. Ang bagyo ay natapos na, at ang katarungan ay naisakatuparan na rin sa wakas. Ngunit habang papasok ako sa sasakyan, isang huling mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpapatak sa aking puso ng isang bagong uri ng kaba. Ang katarungan ay may dalawang mukha, liwayla. Akala mo ba ay ikaw lang ang may karapatang maghiganti? Tinitigan ko ang screen. Ang laban ay maaaring natapos na para kay Nestor at Dario. Ngunit mukhang ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito ay hindi pa nagpapakita ng kanyang huling baraha. Leandro, tawag ko sa aking abogado. Huwag muna tayong umuwi sa mansyon. May isa pa tayong pupuntahan. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa katarungan. Ang iba ay kailangan pang budburan ng asin bago tuluyang isara ang kabanata. Habang mahimbing na natutulog si Hiraya sa aking bisig sa loob ng tumatakbong sasakyan. Ang mga salita sa aking cellphone ay tila mga anay na sumisira sa katahimikan ng gabi. Isang huling anino ang kailangang ilantad sa liwanag. Leandro, dalhin mo ako sa lumang ancestral house ng mga Amador sa Forbes Park. Ang utos ko ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon. Senyorita, mapanganib pa. Hindi pa natin alam kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon. Babala ni Leandro. Ang kanyang kamay ay mahigpit sa manibela. Alam ko kung sino siya, Leandro. May isang tao lang na may sapat na galit at kaalaman sa pamilya ko para gawin ito. Ang taong naging anino ni Papa sa loob ng 30 taon. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Sa mga gate ng mga mansyong tila, mga gintong kulungan. Nakarating kami sa mansyon. Ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa semento ay tila isang babala. Pagbaba ko, ang amoy ng mga bulaklak na dama de noche ay humalo sa amoy ng basang lupa. Pumasok ako sa loob, bitbit si Hiraya. Hindi ko kailangan ng security team sa tabi ko. Ang pangalan ko ang aking pinakamalakas na kalasag. Sa loob ng malawak na sala, sa ilalim ng portrait ni Papa, nakaupo ang isang matandang lalaki, si Don Mariano, ang matalik na kaibigan at legal consultant ni Papa bago si Leandro. Ang taong akala ko ay nagretiro na ng payapa sa ibang bansa. Matalino ka talaga, liwayla, mas matalino kaysa sa iyong ama. Ang boses ni Don Mariano ay mababa, may halong paghanga at pood. Bakit, Mariano? Bakit mo kailangang gamitin ang mga Villarreal? Bakit kailangang madamay ang aking anak? Direkta kong tanong habang nananatiling nakatayo sa harap niya. Dahil ang Tala Verde ay dapat na sa akin, ang sigaw ng matanda ay yumanig sa katahimikan ng silid. Ang bawat brick ng gusaling iyon ay pinagpaguran ko rin, ngunit ang ama mo sa kanyang kabutihan ay mas piniling ipamana ang lahat sa isang babaeng tinalikuran ang kanyang tungkulin para sa isang lalaking walang kwenta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kaya ginamit mo si Aurelio, sinulsulan mo si Nestor, binigyan mo ng lason si Rosella, lahat para lang mapatunayan na hindi ako karapat-dapat. At nagtagumpay ako. Di ba tingnan mo ang sarili mo? Isang dalagang ina na naging biktima ng sariling pag-ibig. Tawa ni Mariano. Isang tunog na parang mga tuyong dahon na nayapakan. Doon ka nagkakamali. Dahan-dahan kong inilapag si Hiraya sa malambot na sofa at humarap sa kanya. Habang iniisip mong nabaon mo ako sa putik, hindi mo alam na doon ako kumuha ng lakas para itayo ang aking hukbo. Mariano, ang lahat ng shares na hawak mo sa mga dummy companies, binili ko na lahat iyan noong nakaraang buwan pa, habang nagpapanggap akong silaya. Napatigil ang matanda. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na kumuha ng isang baso ng tubig sa mesa. Hindi lang iyon. Patuloy ko. Ang boses ko ay puno ng awtoridad na tila ba bawat salita ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. Ang bawat transaksyon mo kay Aurelio ay nakarecord sa digital ledger na nakuha ko mula sa opisina ni Nestor. Ngayong gabi, ang Bureau of Internal Revenue at ang NBI Crapart ay kasalukuyang kinakalkal ang bawat sulok ng iyong opisina. Wala ka ng pera, Mariano. Wala ka ng kapangyarihan. Isa ka na lang matandang punong-puno ng inggit.
Hindi mo magagawa ito. Kaibigan ko ang iyong ama, ang boses ni Mariano ay pumiyok. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang buhok. Ang kaibigan ay hindi pumapatay. Mariano, ang kaibigan ay hindi nagnanakaw sa anak ng kanyang kapatid. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo. Sa loob ng 20 minuto, darating ang mga otoridad dito. Maaari kang sumuko ng maayos. O maaari mong hintayin na kaladkarin kanila palabas ng mansyong ito na sa katunayan ay hindi na sa iyo. Kinuha ko muli si Hiraya. Ang kanyang munting kamay ay humawak sa aking daliri. Tila isang pagsang-ayon sa aking ginawa. Bago ako lumabas, tumigil ako sa tapat ng portrait ni Papa. Tapos na, Papa, malinis na ang ating tahanan. Bulong ko, paglabas ko ng mansyon. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakita ko ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis na paparating sa malayo. Ang tunog ng kanilang mga sirena ay tila isang konklusyon sa mahabang gabi ng paghihiganti. Lumingon ako kay Leandro na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay bakas ang paghanga at isang uri ng emosyong hindi ko maipaliwanag, isang pag-aalala na higit pa sa tungkulin. Maayos na ang lahat, senyorita, sabi niya habang binubuksan ang pinto para sa akin. Salamat, Leandro. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit noong ako ay wala pang maibibigay, kundi ang aking galit. Tugon ko, sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumisan sa Forbes Park. Sa aming pagdaan sa Makati, nakita ko ang mga gusali ng Talaverde na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aking kaharian ay buo na muli. Ngunit may isang huling bagay pa akong kailangang harapin. Isang huling pagbisita sa kulungan bago ko tuluyang iwanan ang nakaraan. Gusto kong makita ang mukha ni Nestor. Kapag nalaman niyang ang bawat barya na gagamitin niya sa loob ng kulungan ay magmumula sa aking kawanggawa. Isang paalala na ang kanyang buhay ay nasa ilalim na ng aking mga palad. Leandro, dumaan tayo sa City Jail bukas ng umaga. Sabi ko, gusto kong magpaalam ng maayos sa aking asawa. Ang aming sasakyan ay nagpatuloy sa paglalakbay sa gitna ng tahimik na lungsod. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang amoy ng luma at amoy kalawang na bakal ay sumalubong sa akin pagpasok sa loob ng visitation room ng City Jail. Ito ang lugar kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay nagtatapos. At ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa likod ng mga rehas. Nakaupo ako sa isang malamig na silyang plastik. Suot ang aking puting coat na tila isang baluti ng aking tagumpay. Ang tunog ng bawat pagbukas at pagsasara ng mga pintuang bakal sa malayo ay nagsisilbing paalala ng kalayaang tinanggal ko sa taong nasa harap ko ngayon. Lumabas si Nestor mula sa isang madilim na pasilyo. Suot ang kulay kahel na uniforme. Ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng balbas. Ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabang ay tila isang kandilang unti-unting nauubos. Umupo siya sa tapat ko. Ang makapal na salamin ang tanging namamagitan sa amin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakita ko siyang walang kahit anong armas, walang pera, walang kapangyarihan, at walang rosela na nakasandal sa kanya. Laya, dumating ka. Ang boses niya ay gumaralgal. Tila ba ang bawat salita ay may kasamang dugo. Ang pangalan ko ay Liwayla. Ang aking tugon ay maikli at kasing lamig ng sementong kinatatayuan namin. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga dahilan, kundi para ibigay sa iyo ang huling ulat ng iyong pagkatalo. Patawarin mo ako, Liwayla, nagkamali ako, nasilaw ako sa perang inalok ni Aurelio, pero mahal kita. Mahal ko si Hiraya, maawa ka. Huwag mong hayaang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan. Simula na naman niya sa kanyang gaslighting. Ang mga mata niya ay nagtubig sa isang pilit na emosyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mahal, Nestor, ang pagmamahal ay hindi nagtatapon ng asawang buntis sa gitna ng baha. Ang pagmamahal ay hindi pumapatay sa biyenan para sa mana. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang ideya
na maaari mo akong gawing alipin habang nagpapakasasaka sa yaman ko. Inilapit ko ang aking mukha sa salamin. Tungkol naman kay Hiraya, huwag kang mag-alala. Pinalitan ko na ang kanyang apelyido. Siya ay isang amador. Wala siyang kahit anong koneksyon sa isang Villarreal. Sa kanyang alaala, ang kanyang ama ay isang pagkakamali ng nakaraan na tuluyan ko nang ibinaon. Hindi mo pwedeng gawin, yan karapatan ko ang makita ang anak ko, sigaw ni Nestor. Dahilan upang lumapit ang isang gwardya at hawakan ang kanyang balikat. Karapatan na wala ang lahat ng karapatan mo nang tangkain mong ipakidnap ang sarili mong anak sa pamamagitan ng kapatid mong si Dario. Sabi ko habang naglalabas ng isang dokumento. Ito ang utos ng korte. Ang iyong parental rights ay opisyal ng tinanggal. At tungkol naman sa iyong pamilya. Ang iyong nanay na si Salvacion ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na kwarto sa probinsya. Umaasa sa limos ng mga kamag-anak na dati niyang minamaliit. Si Minda, iniwan siya ng kanyang asawa matapos makuha ang lahat ng pera niya, isang karma na sadyang napakabilis dumating. Napayuko si Nestor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho. Ito ay naging abo na hindi na muling mabubuo. At ang paborito mong si Rosella, dagdag ko, ang boses ko ay puno ng sarkasmo. Siya ang unang nagtestigo laban sa iyo. Ibinaling niya ang lahat ng sisi sa iyo para lang makakuha ng mas mababang sentensya. Ngunit huwag kang mag-alala, sapat ang ebidensyang nakuha ko para mabulok kayong dalawa sa loob. Tumayo na ako, tapos na ang aking misyon sa silid na ito. Ang slap face na ito ay hindi pisikal, kundi isang psikolohikal na pagkawasak na dadalhin niya habang buhay. Liwayla, huwag mo akong iwan dito. Please, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa silid habang kinaladkad siya ng mga gwardya pabalik sa kanyang selda. Hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang langit ay asul. Walang kahit anong bakas ng bagyong dumaan. Naghihintay si Leandro sa tabi ng sasakyan. Karga si Hiraya na ngayon ay gising na at naglalaro sa kanyang mga bisig. Handa na ang lahat para sa anunsyo ng Hiraya Foundation. Liwayla. Sabi ni Leandro habang iniabot sa akin ang bata. Ang bawat biktima ng baha at bawat babaeng inabuso ay magkakaroon na ng tahanan sa ilalim ng ating pamumuno. Niyakap ko si Hiraya. Ang kanyang munting tawa ay ang tanging musikang kailangan kong marinig. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat luhang pumatak sa gitna ng baha, ay nagbunga ng isang bagong pag-asa. Salamat, Leandro. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa pagtuturo sa akin na maaari pa rin palang magkaroon ng mga lalaking marunong rumispeto at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Tapat kong sabi habang nakatingin sa kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Leandro. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras para sa isang bagong relasyon. Ngunit alam ko rin na ang hinaharap ay punong-puno ng posibilidad. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa kulungan. Ang daan patungo sa kinabukasan ay malinaw na. Ang bagyo ay lumipas na. At sa pagkakataong ito, ako ang reyna ng aking sariling kapalaran. Ang Liwayla de Amador na namatay sa gitna ng baha ay muling nabuhay. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang inspirasyon sa lahat ng mga kababaihang akala ay wala ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon mula ng gabing iyon, ang gabing akala ng marami ay katapusan ko. Ngunit iyon pala ang mitsa ng aking muling pagsilang. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang malawak na hardin sa loob ng Hiraya Foundation Headquarters. Ang sikat ng hapon ay banayad na tumatama sa mga luntiang dahon, habang ang tunog ng mga tawanan ng mga bata at kababaihan ay pumupuno sa paligid. Na tila ba isang kanta ng pag-asa na hindi kailanman matatapos. Sa gitna ng hardin, nakita ko si Hiraya. Ang aking 5 taong gulang na anak ay mabilis na tumatakbo. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Kasama niya si Aling Belen, na ngayon ay tumatayong punong tagapangalaga ng ating community clinic. Ang mga kulubot sa mukha ng matanda ay hindi na marka ng paghihirap, kundi ng mga ngiting ibinahagi niya sa bawat sanggol
na tinulungan niyang isilang sa ilalim ng ating pundasyon. Mamatingnan mo ang bulaklak na ito, sigaw ni Hiraya, habang ipinapakita ang isang maliwanag na dilaw na mirasol. Kasing kulay siya ng araw, yumuko ako at hinalikan ang kanyang no. Gaya mo, anak. Ikaw ang araw na nagbigay ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Mama. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Mukhang may bago na namang nadiskubre ang ating munting explorer. Lumingon ako at nakita si Leandro sa loob ng 5 taon na natili siyang tapat na kaibigan at katuwang sa bawat laban. Ang kanyang presensya ay naging kasing tibay ng mga gusali ng Talaverde, ngunit kasing lambot ng isang haplos ng nagmamahal. Hindi siya nagmadali. Hindi niya hiningi ang aking puso bilang kapalit ng kanyang serbisyo. Sa halip, hinintay niya ang sandaling ako mismo ang handa ng muling magbukas ng pintuan. Tito Leo, patakbong yumakap si Hiraya sa binti ni Leandro. Binuhat siya ng abogado ng may pag-iingat. Isang eksenang dati ay pinapangarap ko lang na makita sa pagitan ng isang ama at anak. Kumusta ang meeting sa board? Tanong ko habang naglalakad kami patungo sa veranda. Lahat ay maayos. Liwayla, ang Talaverde ay kinilala bilang most socially responsible company ngayong taon. At tungkol naman sa iyong hiling, naibigay na ang unang supply ng mga pagkain at kagamitan sa palengke kung saan nagtatrabaho si Minda. Ulat ni Leandro. Napangiti ako ng bahagya. Si Minda. Matapos ang lahat, pinili niyang magsimula muli mula sa pinakababa. Hindi ko siya binigyan ng pera, ngunit binigyan ko siya ng pagkakataong magtrabaho ng marangal bilang supplier ng ating mga ospital. Ito ang aking sagot sa kanyang pagsisisi, isang pagkakataon na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng sariling pawis. Hindi sa pagnanakaw. At si Nestor, mahina kong tanong, ang pangalang iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi isang malayo at malabong alaala na lamang. Tinanggihan ang kanyang petisyon para sa parol, mananatili siya doon para tapusin ang kanyang sentensya. Si Rosella naman ay pinalipat sa isang pasilidad sa Mindanao. Wala na silang balita sa isa't isa. Maikling sagot ni Leandro. Naupo kami sa veranda habang pinapanood ang unt-unting paglubog ng araw. Sa puntong ito ng aking buhay, madalas akong tanungin ng aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi ang uri ng pagpapatawad na nagbabalik sa nakaraan. Napatawad ko sila sa paraang pinili kong palayain ang aking sarili mula sa kanilang kadena. Hindi ko na sila kinamumuhian dahil ang puot ay isang uri pa rin ng koneksyon at ang mga amador ay hindi nag-aaksaya ng emosyon sa mga taong wala ng puwang sa aming kasalukuyan. Ang aking kapayapaan ay hindi nanggaling sa kanilang pagdurusa, kundi sa aking tagumpay na mabuhay, ng marangal at masaya sa kabila ng kanilang ginawa. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Leandro na dahan-dahang humawak sa aking palad. Hindi niya ito hinigpitan, tila naghihintay ng aking permiso. Hindi ko inalis ang aking kamay. Sa halip, hinayaan ko ang aming mga daliri na magsalikop isang tahimik na pangako ng isang bukas na hindi na kailangang dumaan sa bagyo. Salamat sa pananatili, Leandro. Bulong ko habang nakatingin sa abot tanaw. Hanggang sa dulo, liwayla, pangako iyan, tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang huling aral na nais kong iwan. Ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng iyong dignidad bilang bayad. Ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan kailangan mong maging maliit upang ang iba ay magmukhang malaki. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa kakayahan mong tumayo muli matapos ang bawat pagkadapa. Ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging mga perlas ng karunungan na suot ko ngayon. Ang bagyo ay hindi dinala ng tadhana para sirain ako, kundi para linisin ang aking buhay mula sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking presensya. Tumingin ako kay Hiraya na ngayon ay kumakaway sa amin mula sa malayo, ang aking anak, ang aking pinakadakilang obra maestra. At ang pamanang iiwan ko sa kanya ay hindi lamang ang Talaverde, kundi ang katotohanang ang isang babaeng marunong tumayo para sa kanyang sarili ay ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo.
Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa loob ng aking puso, isang walang hanggang umaga ang nagsisimula. Ang bagyo ay tapos na, at ang katarungan ay ganap ng naisakatuparan.